Magandang araw sa inyong lahat. September 7, 2025, isang makasaysayang sandali para sa Simbahang Katoliko. Ang canonization ni na Blessed Carlo Acutis at Blessed Pier Giorgio Frassati. Parehong binatilyo, parehong namuhay ng simple, ngunit parehong nagbigay liwanag sa daan patungo sa kabanalan. Ngunit bago tayo magpatuloy, ano nga ba ang kahulugan ng canonization at paano ito naging bahagi ng pananampalatayaan natin bilang isang Katoliko? Ayon sa Catechism of the Catholic Church o CCC, paragraph 828, ang mga banal ay mga modelo ng kabanalan na nagpapatunay na posible pa sa ordinaryong tao na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa Biblia, tinawag ni San Pablo ang mga mananampalataya bilang mga banal. Ephesians chapter 1 verse 1. Ngunit ang canonized saints ay yaong formal na kinilala ng simbahan bilang nasa langit na at maaaring mamamagitan. Apokalipsis Kapitulo 5, versikulo 8. Ang pagkilalang ito ay hango sa konsepto ng ulap ng mga saksi sa Hebrew chapter 12 verse 1. Ang mga taong nagpakita ng pananampalatayang handang magbuwis ng buhay. Hebrew chapter 11 verse 37. Tulad ni na San Pablo, ang mga santo'y huwaran sa pananampalataya. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Kaya ni na Carlo at Pier Giorgio, paano nga ba naging santo silang dalawa? Ayon sa Divinus Perfectionis Magister 1983 ni Pope John Paul II, ang proseso ay may tatlong yugto. Ang una, ang pagkilala bilang servant of God. Sisiya sa atin ang buhay, mga sinulat at reputasyon sa kabanalan. Halimbawa, si Carlo Acutis na namatay noong 15 anyos o 15 years old siya ay kilala sa kanyang pagmamahal sa Eucharistia at paglikha ng website tungkol sa mga himala nito. Si Pier Giorgio naman, isang Italianong binatilyo, ay aktibong tumulong sa mahihirap habang lihim na nagdarasal at nag-aayuno. Ikalawa, beatification o beatification. Kailangan ng isang himala sa pamamagitan ng kanilang panalangin. Halimbawa, ang paggaling ng isang Brazilian na batang may sakit sa pancreas sa pamamagitan ni Carlo noong 2020. Ikatlo, canonization. Pangalawang himala ang kailangan para sa pagpapatunay na sila ay nasa langit. Kinilala ng simbahan ang mga himalang ito at itinaas sila bilang mga santo. Si Carlo Acutis, tinaguri ang Cyber Apostle of the Eucharist, ay isang ordinaryong binatilyong mahilig sa video games at programming. Ngunit ginamit niya ang teknolohiya para ipakita ang kagandahan ng Eucharistia. Sa kanyang huling hininga, sinabi niya, "Hindi ako nawawala ng pag-asa dahil ibinigay ko ang lahat sa Diyos." Si Pier Giorgio Frassati naman ay isang mountaineer at aktivista. Sa kabila ng pagiging anak mayaman, ginugol niya ang pera sa mga mahihirap at laging dinadala ang mga ito sa kanyang pamilya. Ang kanyang moto, patungo sa rurok. Ang kanyang moto ay isang paalaala na ang kabanalan ay pag-akyat, hindi paghihirap. Hindi lahat ng banal ay canonized. Halimbawa, ang mga martir o mga hidden saints na hindi naitala ang kanilang mga himala. Ang pagkakaiba, ang mga canonized saints ay may formal na deklarasyon ng simbahan na sila'y nasa langit at maaaring itinatanghal bilang modelo. CCC 957. Ang kanilang mga pangalan ay kasama sa Roman Martyrology, opisyal na talaan ng mga santo. Ang mga hindi canonized, tulad ng maraming mga ordinaryong Kristiyano, ay maaaring banal, ngunit hindi pa kinikilala ng universal na simbahan. Ang kanilang pagkilala ay maaaring lokal o pribado lamang. Sa araw ng kanilang kapistahan, inaanyayahan tayo ng simbahan na tularan ang kanilang ordinary holiness, ang pagmamahal kay Jesus sa simpleng paraan, tulad ng sinasabi ni St. John Paul II, "Mga kabataan, huwag matakot maging banal." Sa huli, ang pag-canonize ay hindi paglalagay ng korona sa ulo ng mga santo, kundi pagtuturo sa atin na kayang-kaya nating maging banal sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating mga simpleng gawain sa araw-araw. Yun lamang po at maraming salamat. Nawa ay may natutunan kayo sa aking video. Don't forget to follow my Facebook page, to subscribe on my YouTube channel, and to follow also on my TikTok account, Prodeo et Ecclesia.